Pandaraya sa halalan. Sa kabila ng kahalagahan ng bawat balota para sa Pilipino at mandato sa komisyon ng eleksyon na pangasiwaan ang malinis at maayos na halalan, ay lantaran ang mga pandaraya at anomalya na ginagawa ng mga politiko at mga kasabwat na nagbubunga ng pagkahalal sa mga taong hindi totoong napupusuan ng higit na nakararami. Bunga nito ay ang maraming kilos protesta at kawalan ng tiwala sa isang pamamahala. Halimbawa nito ay yung pandaray na pagsasabotahe sa isang eleksyon. Bakit? Dahil kaya nilang paltan kung ano yung mga resulta na nangyayari o kung ano yung mga resulta na lumalabas doon sa isang eleksyon na yun. Kaya nagbubungan ito ng ang nananalo ay yung mga totoong hindi napupusuan ng higit na mga nakararami. Tapos, dito naman sa pangalawa ay paniniwalaan ng may akda na ang konsepto ng pandaraya sa halalan ay hindi lamang umusbong sa kasalukuyan. Yun nga, na yung pandaraya daw ay hindi lamang sa ngayon nangyayari, bagkos ito ay nangyayari din simula pa ng mga unang panahon. Ang matagal na kinakarap ng bawat mamamayan ang suliraning ito na nagpapasalin-salin at patuloy pang magpapasalin-salin sa mga susunod pang henerasyon. Dito naman sa slide na ito ay yung mga nangyari noong mga nakaraan o mga sinaunang panahon. Kung lilingunin ang nakaraan, makikita na naging malaking katanungan ang pagkahalal kay General Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bukod sa diktatorya ng rehimeng Ferdinand E. Marcos, ay pumaibabaw rin ng usapin ng pandaraya sa halalan na nagbunga ng pagbabatalsik sa kanya sa pamamagitan ng isang mapayapang revolusyon o yung tinatawag natin sa ngayon na People Power Revolution. Inakusahan din ni dating Senador Miriam Defensor Santiago ng pandaraya sa halalan ang kanyang nakatunggali na si dating Pangulong Fidel B. Ramos. Naging mainit din na usapin sa Pilipinas at sa buong mundo ang iskandalong kinakarap ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na tinatawag natin na Angelo Garcia Scandal. Kagaya nga nung sabi ni Ma'am nung mga nakaraan nating discussion ay yung Angelo Garcia Scandal ay isang kontrobersya sa Pilipinas na kinasasangkutan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ng komisyon sa halalan o COMELEC, Commissioner na si Virgilio Garciliano. Ang iskandalo ay nagsimula sa mga tape recording na nagpapatunay na mayroong wiretap conversation sa pagitan ni Arroyo at Garciliano tungkol sa pagmamanipula ng resulta ng halalan noong 2004. Masasabi natin na ito ay isa ding pandaraya sa halalan. Tapos, habang isinusulat ang aklat na ito ay may nakabinbing protesta sa Korte Suprema si Senador Bongbong Marcos laban sa Vice Presidente ng Pilipinas na si Leni Robredo. Dito naman sa slide na ito ay ito yung mga halimbawa ng picture ng pandaraya sa halalan. Yung nasa kalawang bahagi ay yung tinatawag natin na vote buying sa ngayon. May nabalitaan niya dito sa Oriental Mindoro, dun daw sa Bulalakaw na may mag-asawang namimigay daw ng 2,000 pesos na sinasabing programa daw ng DSWD. Ngunit ang sagot naman ng COMELEC dito ay basta daw yung isang event na yon o yung pagbibigay ng pera ay nangyari sa araw o sa oras ng pangampanya ay matatawag na din ito na vote buying. Tapos yung nasa kabila namang picture ay yung tinatawag natin na yung pananakot para lang iboto na hindi man natin alam kung nangyayari pa ba ngayon o hindi na. Narito naman ang ilang mahalagang konsepto na may kaugnayan sa pandaraya sa eleksyon. Una dito ay yung electoral fraud. Ito ay tumutukoy sa illegal na pangimasok sa proseso ng eleksyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng boto sa pinapaborang politiko, pagbabawas ng boto sa kalabang kandidato o pareho. Anumang akto na nakakaapekto sa bilang ng boto na magdudulot ng kaibahan ng boto sa nararapat na resulta ay may tuturing din na pandaraya sa eleksyon. Bagamat ang bawat bansa ay may kanya-kanyang konsepto nito, pumapasok din sa konsepto ng pandaraya ang mga karahasan katulad ng pagsupil
at pagpapamaslang sa mga katunggali sa halalan, ang pananabotahe ng mga balota at ang pagbili o panunuhol ng sa mga botante kapalit ng isang boto. Ang electoral fraud daw ay tumutukoy sa gawaing hindi patas o illegal na ginagawa upang maimpluwensyahan ang resulta ng isang eleksyon. Halimbawa nito ay yun nga, panghihimasok sa isang eleksyon, tapos yung mga pagbabago ng resulta sa isang eleksyon. Next naman ay yung election manipulation. Ang election manipulation daw ay isang uri ng pandaraya na makikita bago maganap ang halalan kung ang komposisyon ng mga manghalal ay nabago. Ang lantarang manipulasyon ay tinuturing na paglabag sa prinsipyo ng demokrasya. Ang election manipulation daw ay nangyayari bago magsimula ang isang eleksyon, ang isang halalan. Halimbawa nito ay yung mga pagpapalutang ng mga maling impormasyon tungkol sa kandidato na yun o yung sa kalaban na kandidato, o sa madaling salita ay ang paninira doon sa isang tao na yun. Tapos ang isa pa ay yung sa pagtatago ng mga impormasyon tungkol sa isang kandidato na yun. Pangatlo naman ay yung tinatawag natin na disenfranchisement o yung pagtatanggal sa karapatan ng isang tao na bumoto. Isinasagawa ang metodong ito kung ang kandidato ay naniniwala na ang isang botante o grupo ng botante ay sumusuporta sa kalabang panig o partido. Maaari itong makita sa anyo ng pagpapahina ng loob ng iba na magrehistro, o kung sakali man na nakapagrehistro na, ay tatanggalin sila sa talaan ng mga botante sa pamamagitan ng anino ba ay legal na pagtatanggal sa proseso ng korte. Ang disenfranchisement nga ay tatawag natin na, sabi nga dito, yung pagtatanggal sa isang tao na karapatan na bumoto. Ang halimbawa dito ay yung pagtatanggal sa isang tao sa talaan o sa listahan ng mga botante. Tapos, ang isa pa ay yung pagbabawal sa mga tao na bumoto dahil sa kanilang mga edad, kasarian o sa kulay ng balat. Ang huli naman ay yung manipulasyon ng demografiya. Maraming mga pagkakataon na kayang kontrolin ng mga kinaukulan ang komposisyon ng mga halal upang makatiyak ng isang resultang pumapabor sa sinusuportahang politiko. Halimbawa nito ay yung mga pagbabago sa hangganan ng mga distrito upang mapaboran ng isang partido. Tapos ang isa pa ay yung sa pandaraya sa mga datos ng demografiya upang makaimpluwensya ang resulta ng isang eleksyon. Di ba sa panahon ngayon, kapag may pera ka, di ka mataas ang tingin sa iyo, na parang gano'n na rin sa kasabihan na kapag may pera ka, malakas ka. I mean yung parang kaya mong kontrolin lahat. Ganun. Ngayon, pag-usapan natin ang gerrymandering. Ano nga ba ito? Ito ay isang konseptong pampolitika na kung saan ang isang partikular na grupo o partido ay gumagawa ng kapakinabangang pampolitika or political advantage sa pamamagitan ng pagmamanipula sa hangganan ng isang distrito or political boundaries. Ang nabubuong distrito na galing dito ay tinatawag na gerrymander. May dalawang pangunahing taktika nito, ang cracking at ang packing. Sa cracking, pinaghihiwa-hiwalay ang mga taga-suporta ng kabilang partido upang magkaroon ng kabawasan sa total na bumuboto sa isang distrito sa kabilang partido, na kung saan binabawasan nila sa bawat distrito na magkakaroon ay babawasan nila ang porsyento sa resulta na kung saan sila nakapabor. At sa packing naman, pinagsasama-sama nila ang mga taga-suporta sa iisang distrito na kung saan sigurado na silang mananalo doon at nagkakaroon na ng advantage o posibilidad na manalo ang kabilang partido sa iba pang mga distrito. Ang isa sa mga issue ng gerrymandering ay ang nangyari sa Camarines Sur.
Itinaguyod ng korte ang gerrymandering sa Camarines Sur. Ito ay dahil sa unang distrito ay mayroon lamang na 176,283 na populasyon na malayo sa minimum na pamantayan na 250,000 ng mga nananahan. Subalit ito ay sapat upang maipasok ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang anak na si Jose Miguel Dato Arroyo bilang kongresista. Ang kwento mula dito, sa likod nito ay dahil ang Camarines Sur lamang ay meron dating 4 na distrito. Ngunit sa kalagitnaan ng eleksyon noong 2007, ang kongreso ay bumuo ng bagong distrito na kung saan ang bagong distrito ay binubuo ng 5 munisipalidad na galing sa unang distrito at pangalawang distrito, na kung saan ang unang distrito ay pangalawa sa may pinakamababang populasyon sa probinsya. Sinabing gerrymandering ito dahil ayon nga doon, ito ay inaprubahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kahit na hindi ito pasok doon sa minimum na pamantayan ng populasyon. At naging issue din ito dahil ang sabi dito, gusto pa rin ni Jose Miguel Dato Arroyo maging kongresista ng probinsya ng isa sa mga distrito ng probinsya ng Camarines Sur, kahit na sinasabing meron pa din siyang connection sa Bicol region. Ano nga ba ang intimidasyon? Ang intimidasyon ay tumutukoy sa lakas at pwersa na ibinibigay sa botante upang sila ay bumoto pabor sa isang partikular na kandidato o kaya ay pigilan sila na makibahagi o makiisa sa pagboto. Katulad na lamang nito, several polling centers received bomb threats amid US presidential polls. Ibig sabihin dito, ini-intimidate na nila or tinatakot yung mga botante na bumoto sa gusto nila kasi nga alam nila na matatakot kasi buhay na ang nakataya. Pangalawa, ito ay galing sa doktrina ng Iglesia ni Cristo na isinulat ni Eranio G. Manalo, na kung saan ang nakalagay ay huwag ninyong sisirain ang kaisahan ng Iglesia maging ukol sa pagboto o iba pang gawain sapagkat ito'y kasalanan na ikatitiwalag sa Iglesia. Nakikita dito na ginagamit nila ang relihiyon upang makontrol ang pagboto ng mga botante sa kung saan sila mas pabor. At ito ay pumapasok sa intimidasyon na kung saan may puwersa na kung saan ay pinipigilan silang iboto yung gusto nila o kung saan yung kalayaan nila bumoto ay nawawala. Isa pang halimbawa ng isyong lokal at internasyonal ay ang karahasan o pananakot na paghahasik ng karahasan. Ipinapakita dito na ang mga botante ng isang partikular na demograpiko o mga kilalang taga-suporta ng isang partikular na kandidato ay direktang tinatakot ng mga taga-suporta ng kalabang partido upang ibasura nito ang taga-suporta na hindi makabubuti sa sinusuportahang kandidato. Inalalarawan ito ng mga krimeng katulad ng pagpatay, pananakit, mga pagpapasabog at iba pa. Lingid sa kaalaman nating lahat na ang ganitong sitwasyon ay totoong nangyayari hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba pang panig ng mundo. Ginagawa ito ng mga politiko upang makasiguro sila na ang botong makukuha nila ay sapat upang sila ay manalo. Kaya na lamang nananaig ang ganitong uri ng karahasan. Nakalagay nga sa definisyon na nasa presentasyon, ang mga halimbawa ng karahasan ay pagpapasabog, pananakot, gayon din ay ang pag-atake sa lugar ng halalan.
Isa rin itong napapanahong isyung pang-lokal at pang-internasyonal. Sinasabi dito na madalas na nagiging target ng pag-atake at mga karahasan ang lugar na aktwal na pinagdarausan ng lokal o nasyonal na halalan. Inilalarawan ito ng vandalismo, paninira ng mga kagamitan o ari-arian, mga pananakot na nagbubunga ng pangamba ng mga botante na tumutungo sa lugar na pagdarausan ng halalan. Alam din natin lahat na normal din ito nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa panahon ng halalan. At ayon nga sa pag-aaral, mahigit 400 politiko ang nasangkot sa mga karahasang dulot ng pag-atake sa lugar na halalan. Kabilang na dito ang mga namatay, nasugatan, at nakaligtas sa mga assassination attempts simula taong 2016 hanggang taong 2022. Masasabi nga natin itong isyong ito ay napapanahon sapagkat kamakailan lamang sabi sa balita na ang tumatakbong alkalde ng Rizal Cagayan ay binaril habang siya ay nangangampanya sa kanilang lugar. Isa rin sa napapanahong isyong lokal o internasyonal ay ang pagbabantang legal na kung saan sinasamantala ng mga opisyal o politiko ang kawalan ng kamalayan ng mga mamamayan sa kanilang karapatan na makiisa sa halalan. Sa pagkakataong ito ay sila ay pinaniniwala na wala silang legal na karapatan o di kaya naman ay obligasyon nila na makiisa sa pagboto. Masasabi nating kaugnay nito ang naunang nabanggit na disenfranchisement o ang pagtatanggal ng karapatan sa mga mamamayan na bumoto. Ano nga ba ang maaaring solusyon sa ganitong issue? Isang halimbawa dito ay ang pagkakaroon ng voter education na kung saan mabibigyan ng sapat na kaalaman o kamalayan ang mga mamamayan sa etika ng pagboto upang sila ay hindi madaling maimpluwensyahan ng mga opisyal o politiko na may masamang agenda o pakay. Sunod naman ang pamimilit na kung saan ang demograpiko na may hawak ng balota ay sinusubukang hikayatin o impluwensyahan ng mga bumuboto na sumunod sa kanila. Dito ay tinutukoy nila ang mga lumalaban sa higit na nakararami at impluwensyahan ng mga ito napalitan ng kanilang mga naunang desisyon. Ang pamimilit sa konteksto ng pagboto ay tumutukoy sa taktika na ginagamit ng grupo o individual upang maka-impluwensya sa mga tao na sumunod sa kanilang pananaw o desisyon. Isa pang uri nito ay ang pamimili ng boto. Ang pamimili ng boto ay isang pandaraya sa eleksyon na kung saan ang mga kandidato o partido ay nanghihingi ng boto sa mga botante kapalit ng salapi, mga kinakailangang kagamitan o serbisyo. Ginagamit nila ang mga taktikang na ito upang hikayatin ang mga botante na bigyan sila ng pabor sa araw ng halalan. Ang pamimili ng boto ay makikita sa iba't ibang anyo gaya ng pagbibigay ng pera, scholarship para sa mga mag-aaral o kagamitan para sa pag-aaral, prangkisa o grant, trabaho, o di kaya naman na pang-araw-araw na pangangailangan gaya ng pagkain, at iba pa. Maaari rin ito sa mga infrastruktura. Ngayon ay dadako tayo sa usaping pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kadalasan ang tiwalang binibigay ng taong bayan sa mga politiko na kanilang inululuklok sa pwesto upang mamahala sa bayan ay nawawala ng saysay dahil lamang sa pagkasilaw ng mga ito sa kayamanan na dapat ay sa mga taong bayan lamang. Ang sularining ito ay matagal nang kinakaharap ng maraming bansa sa mundo na pinaniniwala ang ugat ng pagkakalugmok sa kahirapan ng bawat mamamayan. At ang isang halimbawa nito ay ang punong ministro ng Thailand na si Yingluck Shinawatra ay napatalsik din sa pwesto noong 2014 dahil sa mga aligasyon ng korupsyon. Si Yingluck Shinawatra ay unang babaeng punong ministro ng Thailand noong 2011 hanggang 2014. At natanggal siya sa pwesto noong Mayo 2014. Napatalsik siya sa pwesto matapos ang desisyon ng Constitutional Court ng Thailand. So sa pangunahing sanhi kung bakit siya natagtag sa pwesto ay ang kanyang issue na korupsyon na kung saan ay naging controversial sa Thailand ang kanyang proyekto na Rice Subsidy Program. So ito ay proyekto ng kanyang administrasyon na kung saan binibili ng pamahalaan ang bigas mula sa mga magsasaka sa mas mataas na presyo kaysa sa merkado. Kunwari, ang halimbawa nito ay ang normal na presyo ng palay o ng bigas ay 10 piso.
Ngunit binibili ito ng gobyerno sa administrasyon ni Yingluck Shinawatra ng presyo na 15 o baga 5 piso ang lamang or talagang mas mataas sa normal na presyo sa merkado ng normal na presyo ng palay. Kung ating susumahin, may maganda namang epekto sa mga magsasaka ng Thailand. Nabili ang kanilang palay sa mas mataas na halaga kaysa sa normal na presyo ng pagbili ng palay. Ngunit nagkaroon ito ng malaking epekto sapagkat ang mga palay na binili ng gobyerno mula sa mga magsasaka ng Thailand ay naimbak lamang sa warehouse ng Thailand. Hindi na ipagbenta ng gobyerno ng Thailand ang mga palay ng mga magsasaka ng Thailand sa ibang bansa sa kadahilan na nabili nila ito sa mas mataas na halaga. Kung halimbawa ay ipagbebenta nila ito sa ibang bansa sa normal na halaga, malaki ang magiging epekto nito sa pondo ng bansa sapagkat literal na magkakaroon ng malaking kalugihan sa pondo. So bakit ba nila to ginawa? Ginawa nila to sapagkat para daw makuha ang suporta ng mga magsasaka. So layunin pampolitiko para makuha ang suporta ng mga magsasaka. Meron din na nangyari na yung mga negosyante sa Thailand na sinasabi na kasangkot nitong si Yingluck Shinawatra ay bumibili ng mga mura na bigas at ibinebenta din sa gobyerno na ang sinasabi ay galing sa lokal na farmers ng Thailand. So meron ding naging paratang sa kanya na nepotismo. Partikular siyang nag-appoint ng isang kamag-anak sa mataas na posisyon. Tinentansyahan siya ng 5 taon na pagkakakulong patapos na mapatunayang napabayaan niya ang rice subsidy program sa kanyang administrasyon. Ngayon naman, idadako tayo kay Park Geun-hye ng South Korea. Si Park Geun-hye ng South Korea ay na-impeach ng Pambansang Asembleya noong 2016 dahil sa usapin ng pangabuso sa kapangyarihan at pagtanggap ng suhol. Sinusugan ng Constitutional Court noong 2017 ang naging desisyon ng Pambansang Asembleya. Si Park Geun-hye ay nahatulan ng 24 na taong pagkakakulong. Si Park Geun-hye ay isa ring unang babaeng pangulo ng South Korea noong 2013 hanggang 2017. Noong Desyembre 2016, ang National Assembly ng South Korea ay bumoto upang siya ay i-impeach. At noon namang Marso 2017 ay pinagtibay ng Constitutional Court ang desisyon na siya ay tuluyan ng matanggal sa kanyang pwesto. Ang naging sanhi nito ay ang pang-abuso niya sa kanyang kapangyarihan at pagtanggap ng suhol sa kaugnay sa malapit niyang kaibigan na si Choi Soon-sil. Si Choi Soon-sil ay literal na walang opisyal na posisyon sa gobyerno. Sinasabi na siya ay konektado kay Choi Soon-sil, siya ay pinakamatalik nitong kaibigan, na kung saan kahit wala siyang opisyal sa gobyerno ng South Korea ay sinasabing meron siyang impluwensya sa mga desisyon ng pamahalaan at ginamit niya ito upang pilitin ang mga malalaking kumpanya tulad ng Samsung Company, Lotte Company at SK Group. Sinasabi na ginigipit niya ang mga malalaking kumpanyang ito sa South Korea at para mag-donate sa sinasabing foundation na konektado sa kanya. Sinasabi na ang mga perang makukuha niya dito sa mga malalaking kumpanya nito ay para sa mga foundation ng MIR or Mir at K-Sports Foundations na hindi naman totoo. Nawa nilang ito ay nakalikom sila ng mahigit 77.4 billion won o nakakahalaga na 60 milyong dolyar. Parusa, noong 2018, si Park Geun-hye ay nahatulan ng 24 na taong pagkakakulong at multang 18 billion won. 1, 2, 3, go. Sa Pilipinas, hindi na rin bagong maituturing ang usaping ito. Maraming issue o usapin na katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ipinukol sa mga politikong pinagkakatiwalaan ng bawat huwan.
ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay pinukol ng maraming aligasyon ng korupsyon at pagnanakaw sa bayan. Dahil kung bakit ang taong bayan ay nagsawa na at natutong makipaglaban noong 1986. Si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965 hanggang 1986. At siya ang nagdeklara ng batas militar noong 1972. So, ano nga ba ang mga naging alegasyon ng korupsyon sa kanyang panunungkulan? So, inaakusahan siyang nagnakaw ng tinatayang 5 bilyong dolyar hanggang 10 bilyong dolyar mula sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga crony capitalism, mga ghost projects at paggamit ng pampublikong pondo para sa personal at pampublikong kapakinabangan. So, ginamit niya ang mga bank account at mga shell companies sa ibang bansa, lalo na sa Switzerland, upang itago ang mga umano'y ninakaw na kaban mula sa bayan. Dahil sa mga sunod-sunod na mga aligasyon ng korupsyon sa kanyang panunungkulan, ay naging resulta ito ng pagkakabuo ng People Power Revolution noong Pebrero 1986 na naging dahilan para mapatalisik siya sa kanyang pwesto. Sila ay nagtungo sa Hawaii kung saan siya ay namatay noong 1989. At hanggang ngayon ay patuloy ang pagkakabawi ng sinasabi nating ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos sa pamamagitan ng Presidential Commission on Good Government or PCGG. So, ilan sa mga sinampahan ng kaso ay nauwi sa pagkakakumpiska ng mga ari-arian, kabilang ang mga alahas, painting at Swiss bank accounts. Hindi natupad ni dating Vice Presidente Jejomar Binay ang kanyang pangarap na mahalal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 2016 dahil sa naging mainit ang mga lumabas na isyu ng katiwalian sa Makati noong siya ay mayor pa lamang ilang buwan bago maganap ang pambansang halalan. Ang dating Vice Presidente ng Pilipinas na si Jejomar Binay ay nanungkulan noong 2010 hanggang 2016 at naging matagal na mayor siya ng Makati at kilala na aliado ni dating Pangulong Cory Aquino. Tumakbo siya bilang Pangulo noong 2016, ngunit natalo. So, dahil sa mga aligasyon ng korupsyon sa kanyang pagka-mayor sa Makati, ay itong naging dahilan ng kanyang pagkatalo. So, ano ba yung mga aligasyon ng katiwalian niya? Ilan sa mga aligasyon ng katiwalian ni Vice Presidente Jejomar Binay ay lumabas ang issue bago nga ang 2016 elections kaugnay sa overpricing ng Makati City Hall building, parking building at iba pang proyekto noong siya'y alkalde. So, sinasabi din na ginamit ang posisyon upang pagkakitaan ang mga kontrata ng lungsod ng Makati. May mga isinampang kaso na graft, plunder at iba bang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa kanya at ilan sa kanyang mga anak na kabilang si Junjun Binay. So, dahil sa mga sunod-sunod na issue na ito, bago pa man nagkaroon ng eleksyon laban sa kanya, bumaba ang kanyang popularidad bilang kandidato sa pagkapangulo at hindi siya nanalo noong 2016. Bagaman siya ay naharap sa mga kaso, hindi pa rin siya nahatulan ng pagkakakulong. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay matatagpuan ito sa marami nitong anyo at may ituturing na krimen sa ilalim ng Kodigo Penal na Pilipinas at ilang mga umiiral na espesyal na batas o special laws. Magandang hapon. Ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. May 4 na uri ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ay ang panunuhol o bribery, maling paggamit ng pondo o ari-arian ng bayan, at ang pandarambong o plunder, at ang graft at corruption. Mayroon ding krimen na kung saan ang isang opisyal ng gobyerno ay tatanggap ng regalo o pangako bilang kondisyon na hindi siya gagawa na isang
akto batay sa kanyang opisyal na tungkulin. Ang tawag dito ay indirect bribery. Noong ika-10 ng Hunyo 1985, inamendahan ng Batas Pambansa bilang 872 ang Artikulo 211. Isa na sa Artikulo 211 ng isang opisyal ng gobyerno ay maaaring makasuhan ng indirect na panunuhol o indirect bribery sa simpleng akto ng pagtanggap ng regalo dahil sa tanggapan na kanyang hinahawakan. Ito naman ay ang maling paggamit ng pondo o ari-arian ng mamamayan. Sa ilalim ng Artikulo 217 ng Kodigo Penal ng Pilipinas, binigyan ng definisyon ng krimen ng maling paggamit ng pondo o ari-arian ng bayan. Inilatag din sa parawang probisyon na ang pagpapalagay sa ganitong krimen. Sinasabi sa artikulo na ito na kahit sinong opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng kanyang tungkulin sa tanggapan ay may pananagutan sa pondo at mga ari-arian ng publiko. Kung ito ay kanilang gagamitin sa maling pinaglalaanan o sa pamamagitan ng pag-iwan o kapabayaan, ay hinahayaan nila ang ibang tao na gamitin ang naturang pondo at ari-arian ng publiko, puuman o bahagdan. Ang halaga ng sangkot ng maling paggamit ng pondo ay essential sa pagtukoy ng angkop na parusa sa taong mapapatunayan na gumawa ng krimen na ito. So, ang pagpataw ng parusa ay nakadepende sa amount o halaga pondo na nabanggit sa kaso. Ang halimbawa nito ay isang treasurer sa barangay ang may hawak ng pondo para sa feeding program. So sa halip na gamitin ito para sa proyekto, ginamit niya ang kalahati para sa personal na gastusin. Kahit pa man may balak siyang ibalik ito, may ituturing pa rin malversation dahil ginamit niya ang pondo sa maling paraan dahil hindi niya ito pera, ito pa rin ay pera ng gobyerno. Sa kabilang dako naman, isinasaad naman ng Article 220 ang illegal na paggamit ng pondo at ari-arian ng publiko. Tahakang sinasabi rin dito na may karapatang parusa kahit sinong opisyal ng gobyerno na gamitin ang pondo at ari-arian ng kanyang administrasyon sa pampublikong gamit. Bukod sa tulong pinaglalaan nito batay sa batas at mga ordinansa, tinatawag din itong technical malversation. Halimbawa, ang pondo para sa pagpapatayo ng health center ay ginamit ng mayor para sa renovation ng munisipyo. Bagamat ginamit rin ito sa pampublikong proyekto, dahil hindi ito ayon sa itinakdang layunin ng pondo, ito ay technical malversation. Dumako naman tayo sa usaping pandarambong o plunder. Ang pandarambong o plunder ay maaaring kinokondena sa sistema ng pamamahala sa Pilipinas. Sa bisa ng RA 7080 ay itinuturing na isang krimen ang akto ng opisyal ng gobyerno na direkta o sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga kasapi ng pamilya, mga kamag-anak, sa pamamagitan ng kasal o sa dugo, mga kasama sa negosyo, mga nasasakupan o iba pang tao ay humahakot, nagtitipon o nakakamit ng kayamanan na kinuha sa masama gamit ang pinagsama o sunod-sunod na hayagan o mga gawaing kriminal na inilalarawan sa batas RA 7080. Sa tinipong halaga o kabuuang halaga ay hindi bababa sa 50 milyong piso. Reclusion perpetua hanggang kamatayan ang parusang naghihintay sa sinumang mapapatunayang magkakasala sa krimen ito. Ang mga sumusunod ay espesipikong akto na may kaugnayan sa pandarambong o plunder. Una, paglustay, paglipat, hindi angkop na paggamit, maling pag-aasal sa mga pondo pampubliko o mga pagsalakay sa kabangyaman ng publiko. Pangalawa, pagtanggap ng direkta o hindi direkta anumang paggawa, regalo, bahagi, bahagdan, mga kisbak o anumang anyo ng pansalaping pakinabang mula sa anumang tao, mga entidad na may kaugnayan sa anumang kontrata o proyekto ng pamahalaan o dahilan ng opisina o posisyon ng pinatutungkolang opisyal ng publiko.
Pangatlo, illegal o pandarayang pagdadala o pagbibigay ng mga ari-arian ng pambansang pamahalaan o anumang mga subdivision nito, ahensya o instrumentalidad o mga pag-aari ng pamahalaan o kinokontrol ng pamahalaan ng mga korporasyon at mga subsidiaryo nito. Pang-apat, pagkakamit, pagtanggap ng direkta o hindi direktang anumang mga bahati ng stock, liquided, o anumang anyo ng interes o pakikialaw kabilang ang mga pangako na panghinaharap na trabaho sa anumang negosyo o isinasagawa. Panglima, paglikha ng agricultural, industrial o pangkalakalan ng mga monopolyo at iba pang mga kombinasyon at pagpapatupad ng mga batas at kautosan na may layunin ay makinabang ang mga partikular na tao o mga espesyal na interes. Panghuli ay ang higit na nararapat na kalamangan ng opisyal na posisyon, kapangyarihan, ugnayan, koneksyon o impluwensya upang hindi katarungang payamanin ang mga sarili nito na may pagsasawalang bahala sa panganib o pinsalang maidudulot ito sa mamamayang Pilipino at Republika ng Pilipinas. Sunod, ang mga halimbawa ng pandarambong sa loob ng Pilipinas. Una ay ang kay Joseph Estrada. Nakatulan ng plunder noong 2007 dahil sa pagtanggap ng lagay mula sa weteng at komisyon mula sa tobacco taxes. Napatunayan na kagamit siya ng mahigit 4 na bilyon mula sa katiwalaan bago siya napatalsik sa pwesto noong 2001. Sunod, ang pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Dahil sa paglalabas ng 10 bilyon mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga mambabatas sa pamamagitan ng mga peking NGOs. Ginamit niya ang mga ghost projects at fake beneficiaries para kunin ang pondo ng taong bayan. Dahil dito, nakatulan si Napoles at ilang opisyal kasama si Senador Jingo Estrada ng kasong plunder. Sunod naman is ang graft at corruption. Ano nga ba ang graft at corruption? Ang konsepto ng graft at corruption ay mga usaping paulit-ulit na nagpapasakit sa bawat Juan de la Cruz. Ang usaping ito ay matagal na hinahanapan ng solusyon, subalit hanggang sa kasalukuyan ay bigo pa rin na paglaban. Ang graft at corruption ay dalawang magkaibang konsepto ng pagkuha ng personal na benepisyo mula sa mga transaksyong pampamahalaan. Ang korupsyon ay tumutukoy sa maling gamit ng mga pinagkukunan ng pamahalaan para sa personal na benepisyo. Sa kabilang banda, ang graft naman ay tumutukoy sa maling gamit ng impluwensya para sa personal na benepisyo. Dagdag ko pa rito na ang graft at corruption ay may pinagkaiba talaga dahil ang graft ay tumutukoy sa partikular na uri ng korupsyon na kinasasangkutan ng direktang pang-abuso ng pondo. Samantalang ang korupsyon naman ay may mas malawak na konsepto na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng pang-abuso sa kapangyarihan, kabilang ang graft, nepotismo at iba pang uri ng pagmamalupit ng pondo. Halimbawa nito ay yung suhol na tinatawag na ang pagkuha ng pera bilang kapalit ng pag-aproba ng mga dokumento o pagtatakda ng mga proyekto. Tapos ang isa pang halimbawa ay ang korupsyon pala ay hindi lang nangyayari sa basta pera lamang hindi nangyayari sa mga pera-pera nga lamang, kundi nangyayari din ito sa mga tao kagaya nung sa nepotismo. Ang nepotismo daw ay ang pagtatakda ng mga kamag-anak o kaibigan sa mga posisyon sa gobyerno kahit na hindi sila kwalipikado. Yun ay masasabi natin na isang halimbawa ng graft at corruption. Next naman is sa ilalim ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corruption Practices Act ay inisa-isa ang mga kasanayang may kaugnayan sa korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno at idineklara na labag sa batas. Ano nga ba ang meron sa batas na yan? Ang RA 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices Act ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong labanan ang graft at korupsyon sa pamahalaan. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa enumerasyon ng mga espesipikong akto ng paggawa ng krimen
sa ilalim ng batas na ito. Narito ang ilan sa mga espesipikong akto ng paggawa ng krimen sa ilalim ng Republic Act 3019 o kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Makikita natin sa unang pahayag na nasa presentasyon, tumutukoy ito sa pagkumbinsi, pagpilit at paghimok ng isang opisyal sa iba pang opisyal na lumabag sa alituntunin ng pamahalaan. Kabaliktaran naman ito ay ang pagpayag ng mismong opisyal na hinihimok at pinipilit na lumabag sa patakaran ng pamahalaan. Ang ikalawang pahayag naman ay ang direkta o di-direktang paghiling o pagtanggap ng regalo, bahagi ng bahagdan o binipisyo para sa kanya o para sa ibang tao, kaugnay ng kahit anong kontrata o transaksyon sa pagitan ng gobyerno at iba, na kung saan ang opisyal ng gobyerno sa kanyang opisyal na kapasidad ay kailangan pumagitna sa ilalim ng batas. Ayon sa pahayag na ito, ginagamit ng isang opisyal ang kaniyang pwesto o kanyang pribilehiyo upang makakuha o makahingi ng regalo sa gobyerno na maaari niyang gamitin sa kanyang pampersonal na pangangailangan o sa iba pang taong malapit sa kanya na nangangailangan ito. Ang ikatlong akto ng graft at corruption naman ay ang direkta o di-direktang pagtanggap ng regalo o ibang may kaugnayan sa salapi o material na binipisyo para sa kanya o para sa ibang tao, mula sa kahit sinong tao na kung saan ang opisyal ng gobyerno sa anumang paraan o kapasidad ay nakakuha o makakakuha ng kahit sa anong permiso o lisensya sa gobyerno bilang isang konsiderasyon sa tulong na ibinigay o ibibigay. Madalas itong nangyayari sa ating komunidad. Ang halimbawa nito, kung ang isang negosyante ay madalas na nagbibigay ng regalo sa isang gobyerno at alam niya sa sarili niya na may kapasidad ang gobyerno na bigyan siya ng permit sa kanyang negosyo, lumalabag pa rin ito sa batas ng Anti-Graft and Corruption Practices. At kahit walang direktang kontrata ang negosyante at ang gobyerno sa nasabing sitwasyon. Ang ikaapat na akto ng graft at corruption naman ay ang pagtanggap o pagkakaroon ng kasapi ng pamilya na tumatanggap ng trabaho sa pribadong kumpanya na nakabingbing kalakalan sa kanya sa mga panahon ng pagluluwat o sa loob ng isang taon pagkatapos nito. Sinasabi sa pahayag na ito na ang kasapi na o miyembro ng pamilya ng isang gobyerno, mapamagulang, anak, kapatid at iba pa, ay tumatanggap ng trabaho sa mga pribadong kumpanya. Ito ang halimbawa niyan. Ipagpalagay natin si Ginang Reyes ay isang leader ng ehensya ng gobyerno kung saan siya ang namamahala ng pagpapaaproba ng mga proyekto sa kanyang lungsod. Pinayagan niya ang kanyang kapatid na si Ginoong Santos na maging opisyal sa isang malaking kumpanya. Pangalanan natin itong ABC Construction Incorporated, na kung saan may nakabinbin or may pending na aplikasyon ito ng isang napakalaking proyekto sa ilalim ng jurisdiksyon ng ahensya ni Ginang Reyes. Ito pa ang ilan sa mga espesipikong akto na nakapaloob sa batas na ito. Ang pagdudulot ng hindi nararapat na pinsala sa isang partido kasama ang gobyerno o ang pagbibigay ng kahit na sinong pribadong partido ng hindi makatuwirang benepisyo, pakinabang o pagkakataon na mamili sa pagpapatupad ng kanyang opisyal na administratibo at judisyal na tungkulin sa pamamagitan ng hayagang pagkiling, kasamaan o labis na hindi katanggap-tanggap na kapabayaan. Isa pa rito, ang pagpapabaya o pagtanggi matapos ang nararapat na demand o pakikiusap nang walang sapat na pagmamatuwid, pag-akto sa loob ng reasonabling oras sa kahit na anong pamamaraan kapalit ng pagtatamasa, direkta o hindi direkta, mula sa kahit na sinong tao na may interes sa pananalapi at material na benepisyo. Sunod ay ang pagkatawan sa gobyerno sa kahit na anong transaksyon o kontrata na nagpapakita ng masamang dulot sa gobyerno, kahit na ang opisyal ng gobyerno ay nakinabang o makikinabang dito. Kapag sinabi nating pagkatawan, ito ang pagrepresenta sa gobyerno sa kahit na anong pakikipag-ugnayan. Ang korupsyon sa mga kontrata ay kung saan ang opisyal ng gobyerno ay nakikipag-ugnayan sa mga pribadong kumpanya para sa pansariling interes. Kadalasang hindi na isasaalang-alang ang magiging dulot nito basta alam nila na sila ay makikinabang rito.
Sunod rito ay ang direkta o didirektang pagkakaroon ng pinansyal na interes sa kalakalan, kontrata o transaksyon na kaugnay ng kanyang paggitna sa pamamagitan ng kanyang opisyal na kapasidad o kung siya ay hindi pinahihintulutan ng konstitusyon o ng kahit na anong batas na kung saan siya ay may interes. Ang konsepto naman na ito ay tumutukoy sa mga sitwasyon na kung saan ang isang opisyal ng gobyerno ay may direkta o didirektang interes sa mga kontrata o transaksyon na kanilang pinangangasiwaan bilang bahagi ng kanilang trabaho. Sunod rito ay ang pagkakaroon ng direkta o didirektang interes sa mga personal na pakinabang sa mga transaksyong pinagpasyahan ng board o grupo na kung saan siya ay kabilang o kasapi. Sa konseptong ito naman ay tinutukoy ang sitwasyon na kung saan ang isang individual na miyembro ng board o grupo ay may interes sa mga desisyong ginagawa nila na maaaring magdulot ng personal na pakinabang. Isang halimbawa nito ay ang miyembro ng board na direktang makikinabang sa desisyong ginawa nila katulad ng pagtanggap ng suhol o pagtaas ng sweldo. Sunod naman ay ang pag-aproba o pagbibigay ng kahit na anong lisensya, permit, rebeleho o benepisyo na pabor kahit na alam niyang ang taong binibigyan ng pabor ay hindi kwalipikado na makatanggap nito. At ang huli naman ay ang paglalabas ng mahalagang impormasyon na confidential na nakuha ng kanyang tanggapan sa pamamagitan ng kanyang opisyal na posisyon sa isang hindi otorisadong tao o paglalabas ng naturang impormasyon sa petsa na higit na mas maaga sa petsa na dapat itong ibaba.